Marcos, pwede ba tanggalin mo na to? Katanda-tanda Chief Presidential Legal Counsel? Counsel? Advisor pala? Advisor nyo ito? Hindi siya nag-iisip sa kanyang mga pronouncement. Sabi ko sa inyo, matanda na to eh. Kailangan palitan na ninyo to. Mature to eh. Paurong, pabaliktad. And really said, for every action, there is always a possible counteraction. Wow. And this counteraction to the Zero Remittance Week could be a cancellation of their tax privilege by Congress. Kasi mawawalan sila ng budget. Na ang gobyerno po ay tumutulong sa OFWs, hindi po kinakalaban ang OFWs. Baliktad! OFWs ang tumutulong sa gobyerno. Huwag mo nyo nga kaming bulahin. Kayo ata yung fake news eh. Yung mga nagsasabi na, wala akong pakialam kung hindi kayo mag-remit. Source natin nito is Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito, simpleng diagram lang ito para mas maintindihan natin. Etong FEM na ito, si Ferdinand Edralin Marcos, yung kanyang tatay. Okay. Bago kasi yan, yung mga administrasyon bago nitong si Marcos Sr. na ito, sinubukan nilang i-industrialize ang Pilipinas. Sinubukan nilang i-modernize din ang ating agrikultura. But they have failed. Alam naman natin ng Pilipinas agricultural country yan eh. Kaya lamang yung mga sinaunang mga administrasyon, sinubukan nila talagang i-modernize, i-industrialize yung ating bansa. Pero nag-fail sila. Ibig sabihin, the economy was a failure. Ngayon, pumasok itong si Marcos Sr., nag-isip siya, paano kaya ito palalaguin ang ekonomiya natin? Nag-isip siya ng isang polisiya, which is ito yung LEP na ito. Itong LEP na ito is Labor Export Policy. So, totoo yung history or yung balita, yung istorya na ang OFWs ay nag-umpisa sa panahon ng kanyang tatay, which is true. Kasi ang original na plano ng kanyang tatay magpadala muna ng labor force, okay, mga Pilipino sa ibang bansa. Pansamantala lang yun. Kasi para meron silang maipadalang pera sa bansang Pilipinas para ma-moderate yung ekonomiya natin. Medyo somehow tumulong na ma-establish or maipaangat ang ating ekonomiya. So pansamantala lang yun na kasunduan na polisiya. Pero syempre nung naumpisahan na yun, tuloy-tuloy na yun. In fact, kung titignan natin yung datos niyan nung 1975, as you can see, nung 1975, 36,000 lang ang original na population ng OFWs. Unstoppable na yan. Dumating ang 2023 hanggang ngayon, lumago, naging 2.16 million na ang datos, ang bilang ng ating OFWs all over the world. So, alam nyo ang epekto. Kaya tuloy-tuloy yan kasi maganda ang epekto sa ekonomiya natin hanggang sa ngayon. Malaki ang epekto nito sa ating GDP at GNI. Yung GDP na yan is Gross Domestic Product. Yung GNI is yung Gross National Income natin. So, yung GDP is, kumbaga in simpler term, is yung purchasing power natin. At dahil halimbawa yung OFWs nagpapadala sa pamilya sa Pilipinas, nagkakaroon ng purchasing power. Yung napapadala sa Pilipinas, nagkakaroon sila ng power na mag-purchase. So it will help on our gross domestic product to our GDP rate. And because may purchasing power, nadagdagan yung income natin. Yung mga pinapadala natin, nagkakaroon yan ng mga rates. Pababa yung interest rate natin, na napapataas yung purchasing power natin, na nagkakaroon tayo ng power or stronger foreign exchange rate because of the remittance. So, GDP and GNI, talagang malaki at substantial ang epekto niyan dahil
sa OFWs. Nakapag-isip ang mga OFWs how to protest, give support to FPRRD dahil sa mga nakaraan na ginawa natin or naisip natin na tayo po ay magsagawa ng prayer rally sa Pilipinas, hindi tayo pinapakinggan, gusto nila i-contempt, gusto nila ikulong, gusto nila tayo mag-retaliate sa atin. So nakapag-isip tayo ng pamamaraan kung paano sana makausap ang gobyerno at makinig sa atin through No Remittance Week. Bakit sila aligaga? Bakit sila apektado? At nakita ninyo, even yung si Claire Castro, mahinahon, di ba? Pero pag sa ibang bagay, lumalaban. Pero sabi niya, maghuminahon kayo. Bakit? Kasi ito yan. Ayan kung titingnan natin, per day na hindi tayo magre-remit, 5.5 billion per day ang mawawala sa kita ng gobyerno. You could imagine, guys, 5 billion per day ang mawawala. So, ang datos, ang remittance per year, let us take for example ang year 2023 at year 2024. Noong 2023, ang total na remittance accumulated ng OFWs is 37.21 billion US dollars. Magkano po yan? Magkano po yan sa peso? 2.1 trillion pesos. You could imagine ang kita ng gobyerno dito. Noong 2024, 38.34 billion US dollars. Sa peso po yan, 2.2 trillion pesos. Ganyan kalaki ang epekto o kita or mawawalan ng kita sa gobyerno natin. Kaya apektado sila. Maganda itong naisip natin na no or zero remittance week na ito para somehow pakinggan tayo, nananawagan tayo. Kung may kasalanan ang isang Duterte na ito, sabihin nila, maraming napatay. Kayong mga OFWs na sumusuporta sa no zero remittance na ito, hindi ba ninyo naisip yung mga napatay nung panahon niya? O sige, let's say sabihin na natin okay. Pero bakit kailangan dalhin sa ibang bansa? Yun lang naman ang hinihiling ng mga OFWs at ng taong bayan. Dinggin, ikulong sa sarili niyang bansa at hindi sa dahig. Sa remittance yan, ano epekto sa ekonomiya natin? Ano epekto sa ekonomiya? Lower household spending. Ibig sabihin, yung spending ng mga kapamilya sa Pilipinas, kasi hindi napadalhan, bababa, hihina ang kanilang purchasing power. So kapag mas mahina ang kita or mas mahina ang bentahan, mas mahina ang gastos ng bawat Pilipino sa Pilipinas, bababa ang kita ng gobyerno in general. Kasi bawat binibili natin pagkain may tax. Bawat gasolina may tax. Lahat may tax. Ngayon kung hindi ako gagastos dahil walang pinadala sa akin, edi pati ang gobyerno, ang kita ng gobyerno, bababa. Higher interest rates. Magkakaroon ng apekto ito sa bangko, sa pautangan. Yung borrowing rate or borrowing percentage ng bawat Pilipino, hindi na ako uutang kasi tataas yung interest rates. Kasi naman bumaba yung porsyento ng mga remittance, tataas talaga interest rates ng mga bangko magpapautang. So ako bilang mangungutang, hindi na ako uutang kasi tataas yung interest rate. Ano pa? Stronger foreign exchange. So dahil bumaba ang porsyento ng pag-remittance, yung foreign exchange natin lalakas. Kung lalakas ang foreign exchange natin kontra sa ating sariling currency, mahihirapan ang gobyerno na magbayad ng ating foreign na utang, foreign debt.
Kasi hihina yung sa atin eh. Hihina yung sa atin. So, yung dati na mataas ang pasok ng pera, daloy ng pera sa gobyerno natin, kayang-kaya natin magbayad ng ating utang, ngayon ay hihina na kasi magiging stronger na yung foreign exchange. Ibig sabihin, kung 58, ilan ba ang ano ng USD ngayon sa peso? 58 point something. Baka nga dahil dito sa zero remittance na ito, baka next thing we know, magiging 60 na. Kaya ganyan sila ka-apektado dito sa naisip ng mga OFWs na zero remittance week na ito. 'Di ba? So, good luck na lang sa ating bayang Pilipinas na sa halip, nung panahon ni Tatay Digong, alam niyo, nung panahon ni Tatay Digong, pag may clamor ang OFWs, nakikinig yan. Magkakaroon na kagad niyang talk to the people. Maalala ninyo yung biglang sumiklab yung pandemic? Kasi nung December 2019, unang lumabas yung unang case ng COVID-19. Isang doktor ang namatay because of that. December 2019. Pero maraming umuwi ng Pilipinas. Maraming nagbakasyon na mga kababayan nating OFW sa Pilipinas. Bandang January, February, and then biglang nag-lockdown ang buong mundo. Biglang nag-lockdown ng pagpasok ng 2020. So marami ang stranded na mga OFWs sa Pilipinas. Ngayon, ang tanong, syempre yung mga boss sa ibang bansa, dito sa Hong Kong, sa Macau, gusto na nilang bumalik yung kanilang mga trabahador. Pero may lockdown. O anong sabi? Nakiusap ang mga OFWs, Mr. President, sana naman payagan ninyo ang mga yung mga workers, mga OFWs. Hayaan nyo na yung mga turista kasi lockdown na eh. Pero yung mga workers naman, pabalikin ninyo. Kasi baka po mawalan sila ng trabaho. Anong ginawa ni Tatay Digong? Nakinig siya. Kumbaga, yung clamor ng mga kababayan natin, nakikinig siya. Itong gobyerno na ito, walang pakialam. Hindi niya iniisip na malaki ang epekto ng pag nagalit ang mga OFWs. Kasi malaki. Malaki ang ambag ng mga Pilipino na OFWs sa ekonomiya ng bansa natin. Hindi po biro yan. Kasi isa pong malaking tulong yan na naisip ni Marcos Sr. nung panahon na lugmok ang ekonomiya ng Pilipinas. Malaking tulong yung mga OFWs hanggang ngayon. Kaya nga tayo tinawag na bagong bayani.